half-hearted. Ito ang kalalagayan ng bayang Israel, ang piniling bayan ng Diyos. Matapos silang akayin ni Yahweh pabalik sa Kanya sa pamamagitan ng mabigat na pagdisiplina, natagpuan pa rin sila ng Diyos na mga taong walang pagsisisi. Lumalapit sila sa Kanya, ngunit malayo ang kanilang mga puso. Panglabas lamang na pagsamba at pagsunod, ngunit walang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At hindi ito kinalulugdan ng Diyos, sapagkat kilala niya sila. Wala silang maitatago sa Kanya. Ito ang sinasabi ng pangunahing mga talata sa Kabanata 7, 1-2. Nais ko sanang pagalingin ang Israel, ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila'y manlilinlang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito. Ngayong umaga, mga kapatid, sa pagpapahayag ni Propeta Hosea, ating patuloy na susuriin ang kalalagayan na kinasasadlakan ng bayang Israel. Dumating na ba sila sa punto na kung saan ay hindi na sila pa makakapanumbalik sa Diyos? Tayo saglit manalangin. Sa iyong mga salita, patuloy po kaming aasa sa umagang ito, aming Diyos. Maririnig po namin ang iyong mga paghatol, ang iyong mga papaparusa, naway magdala po ito sa amin ng banal na takot sa inyo. Lord, convict us ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na makita ang aming mga sarili sa lahat ng ito. Patnubayan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating sermon ay pinamagatan po nating The People Beyond All Hope. Sa Tagalog, mga taong naubusan na yata ng pag-asa. Ito po ang sermon na ating tatalakayin ay hango sa sermon ni Reverend Sergic Bajima. At ito nga po ay nasa Kabanata 7, verses 1-3 ng Aklat ng Hosea, verses 3-16. At ang ating pong reading ay matatagpuan sa 2 Kings 17, 1-23. Mga pinakamamahal na kapatid sa Panginoon, alam nating lahat kung ano ang mga pangyayari at sa kahindik-hindik na Holocaust. Alam po natin yung Holocaust na po. Dito na itala ang isa sa pinakalaganap at nakakilabot na crime against humanity sa kasaysayan ng mundo. Sa Holocaust po, 6 na milyong Hudyo, bata at matanda, at milyon pa ang pinatay. Ganoong karami. Milyon-milyong tao at ang karamihan po dyan ay Hudyo na siyang pinatay noong mga panahong iyon. Maraming pag-abuso at maraming ginawang masasamang uri kung paano po papatayin ang mga Hudyo. Ginawa pong misyon ng mga Nazi na hanapin ang mga Hudyo sa buong mundo at sila po ay patayin. Sila po ay hinuhuli, sila po ay dinadala sa mga concentration camp para doon po patayin. Kung meron pong una sa example ng genocide o yung maramihang pagpatay, ito po ay nangyari during the Holocaust. Ito po ay nangyari noong Second World War. Pagkatapos ng Second World War at nagapi na itong mga Nazi, nakakulong na yung mga gumawa ng pagpatay na ito, noong November 1945 ay nagkaroon po ng paglilitis sa mga Nazi leaders.
sa iba pang daan-daang mga kasabwat sa krimeng ito. Ano po sila? Dinala sa hukuman at sila po ay nilitis itong mga sangkot sa pagpatay sa napakaraming mga Hudyo, sa milyon-milyong tao na pinatay during Second World War, noong Holocaust. Sa pagtatanong sa kanila during trial kung bakit nila ito ginawa, iisa lamang ang depensa ng lahat ng mga akusado. It's not their fault. They just following orders. Napipilitan silang gawin ang mga iyon sapagkat mayroong nagmamatsyag sa kanila. Hindi nila ito kasalanan. Sila ay napag-uutusan, kaya nila ginagawa ito. Alam nila ito'y mali. Pero tali ang kanilang kamay sapagkat mayroong palaging nakamatsyag sa kanila. They are known as the Gestapo. Yun po ang tawag sa kanila. Sila po yung Nazi spies for their mga tiktik, espiya for their own organization. Kung sila'y mahuli, itong mga gumagawa ng krimen na to, kung sila'y mahuli, sila rin ay parurusahan at maaari ring mapatay. So ibibilang sila doon sa mga pinapatay. So ang tanong, mali ba ang kanilang ginawa? Mali sa kanilang pag-amin. Inaamin nila mali ang kanilang ginawa. Ngunit, sabi nila, hindi nila ito kasalanan. Sapagkat iyon ay ipinagagawa sa kanila. Ang pagsunod ay kapakinabangan sa ilalim ng rehimen kung susunod sila. At kung sila naman ay susuway, ay kapahamakan. Well, it was a conspiracy under a system in a society. Ang lahat ay nalamon ng ganid na sistema ng sanlibutan. Ang pangyayaring pagpatay na ito ay isang malaking sabuatan. Kasalanan sa kasalanan, kasalanan sa kasalanan, para maisagawa ang karumal-dumal na krimeng ito. Dapat ba tayong masurpresa sa mga pangyayaring ito? Ang mga bagay na ito ay paulit-ulit pa ring nangyayari sa kasaysayan hanggang ngayon. Ang tao ay patuloy na nagre-rebelde sa harapan ng Diyos. Ito po ang kwento ng ating sermon sa umagang ito tungkol sa kasalanan ng bayang Israel na ipinahayag sa atin ni Propeta Hosea. Ang kabulukan ng kanilang pamumuhay sa makamundong sistema na kanilang kinasasadlakan. Atin pong tingnan isa-isa ang sinasabi ng mga talata. Medyo mahaba ba? 3 to 16 verses. Titingnan po natin isa-isa. Una, they bring trouble to themselves. Sila, ang mga Israelita, sila mismo ang nagdadala ng kapahamakan sa kanilang mga sarili. So, iniimbitahan nila yung kapahamakan na pumunta sa kanila. Yon ang kanilang ginagawa. Sabi po ng verse 3, napapaniwala nila ang hari sa kanilang kasamaan. At maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Lahat sila ay mga ngalunya, para sila nag-aapoy sa pugon na pinabayaan ng panadero mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa. Nang dumating ang araw ng ating hari, nalasing sa alak ang mga pinuno at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Nag-aalab na parang pugon ng kanilang mga puso, pawang kasamaan ng kanilang binabalak. Magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit at kinaumagahin nagliliyab na parang apoy. Lahat sila ay parang pugon na nagiinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumaksak ang lahat ng mga hari nila at wala ni isa mang nakaisip na sa akin tumawag. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Ephraim po ay ang bayang Israel, ang Northern Kingdom. Ang katulad nila ay tinapay na hindi lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ng lakas ni Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Ang kapalaluan ng Israel ang mapapahamak sa kanila
Gayon may ayaw nilang manumbalik kay Yahweh ang kanilang Diyos, ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. It's a total system collapse. Bulok na sistema at kawalan ng kaayusan. Kabi-kabila ang korupsyon mula sa mga sulok ng lugar, mula sa countryside hanggang sa loob mismo ng palasyo. Ang mamamayan, ang mga pari at ang mga leader ay pare-parehong tiwali. The very people who are meant to protect the law are the ones breaking it the most. Mga kapatid, ang mga pangyayaring ito ay hindi po bago. Kung ating titingnan ang ating pong lipunan, ay pareho dito. Ang korupsyon ay kabi-kabila, hindi mo malaan kung sino ang paniniwalaan mo. Ang mga leader natin ay punong-puno ng korupsyon. Ang mga nakaupo sa pwesto ay walang ginawa kundi mga lumbat. Napakaraming mga inilagay natin sa posisyon sa pinakamataas na ngayon ay nakakulong. Pero kung konti pa lamang sila, marami pa rin dapat ikulong. Pero hindi na ikukulong at naitutwist ang batas. Wala pong batas. Tunay na ang bawat isa noong panahon na yon sa bayan ng Israel, wala na po silang pagpipigil sa kanilang sarili. Dahil wala ng pakundangan sa paglabag sa batas. Malakas ang kanilang loob na gawin ang lahat ng nais nilang gawin. Ano ang kanilang mga pinagagagawa? Walang talos na kasayahan. Yung loob ng palasyo, walang ginawa kundi mag-party. Gabi-gabi. Inuman, kasayahan. Yung mga tao ay iniimbitahan sa loob ng palasyo, yung mga nobles, yung mga pinuno, yung mga hari, nakikipag-inuman sila. Kaya naman, alam natin kapag anong kagulo, dumarating sa matinding kalasingan, matinding kasalanan, hanggang sa dumating na lang ang sandali, may napatay na. At mismo yung mga leader, yung mga hari, yun mismo ang pinapatay. Ang mga nobles ay napapatay mismo sa kaganapan ng mga kasayahang ito. Wala na pong control. Talamak ang kasalanan sa society ng Israel noong mga panahong iyon. Ito ang ginagawang paglalarawan ng Diyos sa kanila. Nakita po natin yung metaphor ng baker's oven, yung pugon. Yung kanilang kasalanan, yung kasalanan ng Israel is fueled by the devil mismo. Gumawa ka ng kasalanan, pagsamasamahin yung kasalanan, painit ng painit, painit ng painit, painit ng painit, hanggang sa dumating sa pinakasukdulan at mangyayari ang pinakamatinding krimen na po pwedeng mangyari. Sapagkat normal sa kanila ang ganoon. Ano po? Ang gumawa ng kasalanan, normal. Hindi na nila alintana kung ano yung kanilang ginagawa. Dire-diretso nilang ginagawa. Yung mga kasalanan na sila'y confident ng gawin. Wala na silang pag-aalala sa batas. Pero sa lahat ng iyon, wala man lang tumatawag sa Diyos. Sa kabila ng malalaking krimen na ito, wala na silang leader. Ano ang aasahan natin sa gobyerno na natakbo na ang leader na palagi mong pinapatay? Alam po natin na kapag isang society na ang mga leader ay laging pinapalitan, laging nawawala, laging pinapalitan, sino ang papatakbo ng batas? Total chaos na po ang nangyayaring yon sa bayan ng Israel. At sa lahat ng ito, sa kabila ng malalaking krimen, walang nagsisisi, walang humihingi ng tawad, at walang tumatawag sa Diyos. Yun po ang sabi ng ating mga talata. Sabi ng paglalarawan sa kanila, sila ay katulad na isang cake na hilaw, half-baked. Alam nyo ba yung cake na kumain ka ng isang cake na yung isa'y sunog, yung kabila ay hilaw? Useless, hindi mo makakain yun. Ano po? Ang tagal sa lutuan. Tapos sunog yung kabila hilaw. Paano mo kakainin? Totally useless. Ito po ang paglalarawan ng Diyos sa bayan ng Israel.
Kayo ang aking bayan, pero totally useless kayo. Walang pakinabang sa inyo. At ito pong klase ng ganitong pagsalita ng Diyos sa bayan ng Israel, ay may tulad natin sa church ng Laodicea. Ano po? Ito po yung tinatawag nating spiritual lukewarmness. Ano po? Yung bang malahininga. Ano po? Half-hearted. Hindi buo. At ito po ang bayang Israel. Bagamat nagpapakita sila ng paglapit sa Diyos, ngunit ang totoo, panlabas lamang. Dahil malala natin panlabas sapagkat kabi-kabila ang paggawa nila ng kasalanan. At tinitingnan din sila bilang a picture of an aging man. Sila yung hindi naiintindihan yung kanilang kalakasan ay patuloy ng humihina. Alam nyo, yung pagtanda, matulin. Ano po? Ganoon, tayo ngayon, nakita natin. Tulad ko, si Ate Irma, kanina pumalik lang ng kaprasong flight ng hagdan, hinihingal na. Ako nga, hindi ko na, pagtitingin mo sa salamin, wala na, puti na lahat ng buhok. Nakakalbo na yata, pag tinignan mo. Napakabilis ng panahon. Hindi natin namamalayan na matanda na pala tayo. At ganoon, wala na pala tayong lakas, hindi na pala tayo katulad ng dati. Alam nyo, nung araw, ako'y mahilig maglaro ng basketball. After 20 years, nagkaroon ako ng pagkakataon maglaro uli, half court lang. Talagang ganadong-ganado ako. Jump ball pa lang, nakaporma na ako. Nung ako'y tumalon, pagkuhabol ko ng bola, nagbaliktad akong bigla. Gusto ng aking isipan, yung aking ginagawa, kaya ko, pero yung katawan ko hindi na makasabay. Ganoon po yung estado ng bayang Israel. Ang kala nila malakas pa sila. Ang kala nila buo pa sila. Hindi nila namamalayan na sila'y unti-unting humihina. Gawa ng busy sila sa lahat ng paggawa ng mga kasalanan. Araw-araw, tayo namumuhay sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kasinungalingan ng mundong ito. Normal na nating narinig ang mga kalapastangan ng pananalita, mga masasamang gawi at problemang moral ng ating lipunan. Manood kayo ng TV. Eto ngayon, pati ang school. Pinapasok ng mga estudyanteng kababata pa, 14-15 anyos, namamaril. Dati mababasa mo lang yan sa ibang bansa. Pero ngayon, dito mismo sa atin sa Pilipinas, nangyayari. At ngayon ay pinag-aawayan kung bakit mali yung batas na ginawa na yung mga iyon ay hindi nakukulong. At walang kaya kasi sinabi sa mga confession itong mga bata, alam nila na hindi sila makukulong sa paggawa nila ng krimen na yun. So ito yung araw-araw na nakakitang problema ng ating sosyalidad, ng ating society. Mga batas na pinagdidibitihan at pilitang gustong isagawa. Kailan lang palaging pinag-uusapan niyang sikat ngayon ng mga batas na pilit nilang sinasabi na yung dynasty, nawawala na yung dynasty, nawawala ba? Hindi naman, di ba? Lalo dumarami yung mga magkakamag-anak na tumatakbo. Isipin po natin, mga kapatid, ang ating bayan na pinamamahalaan ng isang pamilya. Whether ganong kasama ang miyembro ng pamilyang yon, basta siya gano'n ang apelido niya, gagawin nating opisyal ng ating gobyerno. Si Digong si Pangulong Duterte ay sumikat. Ngayon nung siya ay sumikat, siya ay naging Pangulo, gusto naman natin lahat yung kanyang mga anak ay maging Pangulo din. Umawak din ng mataas na posisyon sa gobyerno sa kabila ng lahat ng kanilang kakulangan. Wala na tayong makikitang iba. Ito ang klase ng society na meron tayo. Tiwali na, pero nananalo pa rin. Di po ba?
Yung mga nakakulong ngayon, si Bong Revilla, si Chingoy Estrada, ilang beses nang nahuli. Pero binoboto pa rin ng tao. Sino may problema? Sino bumoto? Kayo? Nabigyan na tayo ng ayuda, okay na. Ang korupsyon ay permanente ng bahagi ng ating gobyerno. Tingnan niyo po, parang baliwala. Parang baliwala na. Tuwing tag-ulan, lagi tayo ng mga problema ng baha. Babaha na naman. Pero wala tayong pakialam doon sa trilyon piso na ninakaw ng mga nagsasabing ginawa nila yung mga floodgates at sinolusyonan nila yung baha. Meron ba sa ating naalarma na dapat ipakulong yan? Diba? Ang laki-laki ng ninakaw nila bago tayo nagsasuffer. Pero parang kipit-palikat na lang ang mga tao. Natotolerate natin yung ganong klase ng evil na korupsyon na ginagawa ng mga taong itong nakaupo sa gobyerno. Yung mga negosyo, patuloy na binabaliwala ang kapakanan ng iba, kundi gusto kumita at makalamang. Ayan, nakita natin yung politiko, sila rin ang may hawak ng negosyo. Yung tropa ng bilyar, yung ating tubig dito sa Cavite, sa parting wala nang nasolusyonan. Kaya yaman nila, pero yung silang mahawak ng mga negosyo, sila may hawak ng serbisyo, ang lakas ko makasingil. Pero wala naman yung kanilang serbisyo. Malimit, walang tubig ang bahagi yata ng General Trias na po. At marami pang lugar. Yun nga ng aming internet yata sa isang linggo doon sa silang. 4 na beses nang nawawalan. Bago pag naningil at hindi mo binayaran ka, agad puputulan ka. Isipin natin kung ganong panlalamang meron ng gobyerno. Pero yung mga kinaukulan, hindi man lamang nila sinasawata yung mga ginagawa na yan. Kasi meron mga tinatawag na mga spin doctors. Alam niyo ba yung spin doctors? Yung spin doctors, yun po yung mga binabayaran para iayos o para ikondisyon ng isipan ng mga tao para sa kanilang sariling agenda. Isipin ninyo, kapag mayroong politiko, ganong kasasama na yung sina Bong Revilla, itong mga politikong mga corrupt. Pero pag gumamit yan ng mga spin doctors, yung mga napapaganda, yung mga pangit, nabibihisan yung mga pangit, natutwist nila, na iko-connecta nila yung isipin na tao, nakukondisyon nila na, hindi, mali yan, ito ang gawin mo. So marami po niyan. Tingnan nyo na lang yung mga survey. Di ba? Si Willie Revilla kung maganda-ganda ang pakikisama daw sa mga spin doctors. Kaya niya manalo kasi palaging mataas sa rating yan eh. Kasi na lang ikaw ang politiko, gusto mong manalo ka, tumawag ka ng mga spin doctor, magpa-survey ka, pakita mo na ikaw ang pinakamataas sa survey, kahit mahal, gawin mo yun. Ewan ko kung hindi makukondisyon yung mga tao, maraming boboto dyan, doon na lang ako boboto. Hindi, maliit lang ang sa survey yan, hindi ko na iboboto yan. Kasi, hindi naman siya mananalo, sayang lang ang boto ko. Nakita niyo kung paano kinokondisyon ang ating mga isipan. Yung mga tropa ng mga Duterte, pag sinisira, ibig sabihin, mag-comment ka nang hindi ayon sa kanila. Makakita mo mga trolls, yung mga bayarang trolls, napakadami. Yung trolls, yung kapag ikaw ay nanira, sila yung kalaban mo. Puputaktihin ka na mga yun. Kaya, paano na ang tama? Paano na ang katotohanan? Paano maghahari ang katotohanan kung lahat ay napakaraming hadlang dito na sanlibutan? Mga kapatid, ito ang kalalagayan ng bulok na lipunang ating ginagalawan. People are constantly revolting against God.
The only real way to change our nation and the world is through a genuine spiritual awakening. It only happens when people are moved to repent through the preaching of the Scriptures. So the pride of our modern age be broken. That is how there is still hope for our civilization today. Sapagkat narinig pa rin natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Yun lamang ang ating pag-asa, mga kapatid. Sa klase ng mga sinabi ko kanina na problema ng ating society, imposible na. Napakasama. Mga sila mismo nagtatakipan, sino ang paniniwalaan natin? Well, wala po tayong aasahan. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga leader. Kaya napakapangit na sa Facebook ay nakikipag-away tayo sa paborito nating mga politiko. Hindi sa kanila nanggagaling ang ating tulong. Palagi nating sinasabi every morning, every Sunday morning, kanino nanggagaling ang ating tulong? Sa Diyos. Hindi tayo umaasa sa tao. Hindi tayo umaasa sa kakayahan ng tao. So sa atin, pinakamahalaga, sa bawat mga mananampalataya, every Sunday naririto tayo at naririnig natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At yun lamang ang tanging pag-asa. Well, tayo ngayon, nakikita natin ang pag-asa. Pero ang Israel, noong panahon ni Hosea, that hope was gone. Wala na po. They had passed the point of no return. They were facing judgment for their sins, and there was no mercy left for them. Galit na sa kanila ang Diyos. After all, how could they be shown mercy when they didn't even feel sorry for what they have done? Paano silang kakawaan ng Diyos? Sabihin natin, ang Diyos walang awa. Paano mo naman kakawaan ng mga taong hindi naman talaga kinikilala na sila'y mga makasalanan? Masisisi mo ba ang Diyos na sila'y kamuhian? Kasi may mga taong namumuhi, nagsasabi, hindi ganyan ang Diyos. Ang ibig nila sabihin, kahit anong gawin mo pagsalansang, okay lang sa Diyos yan. No. Lahat ng ginagawa nating kasalanan ay kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos. Lalo na ang bayang Israel, na hindi nila papatawan ng Diyos ng kanyang habag, sapagkat hindi naman sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, they have been birds of a feather. Pare-pareho lamang sila. Sabi nga ng ilang talata natin, like priests, like people, like priests. They have been birds of the same feather. From their outlook on life to their personal habit, they are clearly cut from the same cloth. Isa na ang gawi. Isang-isa, nagkakaisa sa paggawa ng kasalanan. Sama-sama, nagkakaisa sa lahat ng mga katiwalian. Nagsusuportahan, nagkakaayos, basta't kasalanan. Sabi ng verse 11, ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pangunawa. Tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila'y ihahagis. Huhulihin ko sila na para mga ibon sa papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Papahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Lilipulin sila sapagkat naghimaksik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila, ngunit nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Tumatangi sila sa kanilang mga higaan, ngunit hindi taos-puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak, pagkatapos ay maghihimaksik sila laban sa akin. Bagamat sinani ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Humingi sila ng tulong kay Baal, ang katulad nila'y taksil na mandirigma, masasawi sa espada ang mga pinuno dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ano ang description ni Hosea sa Israelita? Hosea described Israel as a dove.
parang mga kalapati. Yun ang sabi ng verse 11. They lack political common sense. Alam niyo po, noong napapansin nila na sila'y humihinala, nakipagsabuatan sila sa dalawang malalaking power ng panahon na yon, na mga powerful na bansa, ang Egypt at ang Assyria. Ang ginagawa nila, nakikipag-negotiate sila sa Assyria, at the same time, nakikipag-negotiate sila sa Egypt. Ang kala nila, makakatakas sila sa ganoong gawain. Ano po? Paano ang isang maliit na bansa na wala namang leverage ay makikipagkasundo sa mga malalaking pwersang yon? Hindi sila seseryosohin ng mga bansang yon. Wala na po kasi gawa ng talagang sila ay wala nang nakikitang pag-asa kung hindi gamitin itong mga ganitong klaseng teknik na alam nating halatang halata ng kaaway. Mga kapatid, makikibabasa po natin yan sa 2 Kings 17, 1-25. Nakikipag-negotiate sila sa pareho. Sinisiraan nila ng isa para mapaigi sa isa. Sinisiraan nila isa para mapaigi sa iba. Sa isa. Pero hindi po nila malilinlang ang malalaking bansang ito. At alam natin kung ano ang nangyari sa mga sumusunod. Ang tunay na problema nila actually ay hindi yung foolishness na pinagkagagawa nila, but yung spiritual fallout. Bagamat hindi sila papayagang makatakas ng Assyria at Egypt ng mga kaaway na bansang ito, ngunit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay lalong hindi rin sila papayagang makatakas. Sino yon? Walang iba kung hindi ang Diyos. Yon ang pinakamabigat na problema na dapat nilang makita. Hindi sila papayagan ng Assyria at ng Ehipto, either to sa dalawang bansang yun, iyon ang kukup sa kanila, at alam po natin nagtagumpay ang Assyria na sila'y kukubin. Pero higit sa lahat sa mga bansang yon, hindi sila palalampasin ng Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. In verse 12, God shows how He's definitely going to catch up with them. Since they're all birds of the same feather, God plans to trap them all in one net together because He knows exactly where they are and what they're up to. Alam ng Diyos ang laman ng kanilang puso. Alam ng Diyos ang lahat ng kanilang binabalak. Alam ng Diyos ang lahat ng motibo ng kanilang mga puso. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, nakahanda na yung bitag, yung net, para sila ay hulihin. Sapagkat alam ng Diyos exactly kung nasaan sila. Darating ang oras at iyon ay nakahanda na sila ay huhulihin ng Diyos. The charges to Israel is clearly laid out in verse 13. Hindi sila hatulan dahil sa unti-unti nilang paglayo sa Kanya, ngunit dahil sa kanilang patuloy na pagre-rebelde sa Diyos. The depth of this defiance shows up at the end of verse 13. Like a father, God wants to save them and have them come back, but they refuse. Instead, acting like a resentful child, Israel twists the truth and spread lies about God. Yun ang totoo. Kaya nga sabi natin, matapos na sila'y ibalik ng Diyos, matapos pag sumikapan ng Diyos na sila'y mabalik, ano ang kanyang nakita? Isang bayan na hindi naman lubosang nagsisisi. Bumalik lang, pero hindi naman tunay na nagsisisi. At ito ang bagay na ikinalungkot ng Diyos. Sa kabila ng pag-aaruga ng Diyos sa kanila, ibinangon at pinalakas, His people have turned their strength against Him. Like a child raised in faith who wanders away despite a godly foundation, their departure causes deep heartbreak sa Diyos. Sa ating pagtatapos, ito ang mga totohanang ipinakikita sa atin ng ating sermon sa umagang ito. This truth is addressed to His own covenant people, mga kapatid. Pakinggan po nating mabuti. Hindi lamang to sa Israel, kundi sa ating lahat. The Lord takes no pleasure in destruction, alam natin. Yet those who ignore His word face judgment. Ayaw ng Diyos hanggat maaari
na tayo sirain, puksain, pero ganoon din ang Diyos, hindi niya pwedeng baliwalain ang lahat ng mga hindi nakikinig, sumusunod sa sinasabi ng kanyang mga salita. Ang imaheng ginamit ay broken bow, isang sirang pana. Isang sirang pana na walang pakinabang during sa gera. Iyon ang bayan ng Israel. Mga kapatid, kung tayo hindi sumusunod sa Diyos, tayo po'y mga taong hindi talaga baliwala. Kumbaga, tayo mismo yung mga taong hindi kagamit-gamit. Pangit pakinggan, Kristiyanong hindi kagamit-gamit. Kristiyano sa turing, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na magparusa hanggat maaari, pero hindi niya pwedeng baliwalain ang lahat ng kanyang hatol sa lahat ng mga taong sumasalansala sa sinasabi ng kanyang mga salita. Pangalawa, exile is the natural consequence of turning from God to seek worldly approval. Ito ang naging problema ng bayan ng Israel. Imbis na tumawag sa Diyos, ang hinanap nila ay makapag-negotiate doon sa mga kaaway na bansa. Ano ang nangyari? Ano ang consequence? Na-exile sila. Sila'y ginapi, hinuli, dinala sa ibang bansa. Doon ginawang alila. Nabura sila sa sarili nilang bayan. Any peace the world promises is a deception. Nakita po natin ang bayan ng Israel hanggang ngayon. Walang sariling pagkakilanlan po. Bagamat sila naging bansa, tatad naman ang dami ng kaaway. Tatad ang dami ng bansa na gusto sila ipuksain. Kanina nabanggit ko yung Holocaust. Sino ang primary na target doon? Mga Hudyo. Hanggang ngayon sa panahon ito, nakikita natin sa balita, sino ang prime target ng lahat ng mga Arab nation? Mga Hudyo. Baka ang kala ng iba, ang Hudyo ay bayan ng Diyos. Hindi. Sila yung bansa na talagang pinili ng Diyos pero hindi nagsisisi sa Diyos. Hindi lumalapit sa Diyos. Israel is dominantly not non-Christian country. Hindi po Kristiyanong bansa ang bayan ng Israel. At dito ay pinakikita kung gaano ang consequence ng lahat ng kanilang kasalanan, ang hindi nila pagkilala sa Diyos na tumawag sa kanila. Mga pinakamamahal na kapatid, ipinakikita sa atin ng Diyos ang kahihinatnan ng isang bayang patuloy na nagre-rebelde sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa sapagkat katulad ng Israel na Kanyang piniling bayan, wala po tayong maililihim sa Kanya. Mayroong nakahandang bitag ang Diyos, nabasa natin kanina. Sa panahon ng Israel, sama-sama silang hinuli sa isang lambat upang iparanas sa kanila ang kanilang kapahamakan. Mga kapatid, ating ipanalangin at sama-samang pagsumikapan na nawa sa oras na ilagay ng Diyos ang kanyang lambat at tayo matagpuan. Sama-sama tayong ililigtas ng Diyos para sa Kanya. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Amen.